A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol ito sa mga palatandaan ng huling araw sa daigdig na ito o sa mundong ito. Okay. Hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daigdig upang manatili. Darating ang panahon o darating ang araw, magwawakas ito. Kaya kung iyong isipin, ang nagagandahang mga kapaligiran na ating hinahangaan ay maglalaho ang lahat. Ang liwanag ng buwan, liwanag ng araw, liwanag ng lahat, at yung kay ganda at kamangha-mangha, lahat yan ay maglalaho. Ang araw na ito ay ang araw ng pagsapit ng huling sandali. Ito ay isang katotohanan na rin natin mapag-aalinlangan. Tiyak at ito ay mangyayari. Sapagkat kung ang mundo na ito ay mayroong simula, ibig sabihin ito ay mayroong wakas. Lahat ng bagay na mayroong simula, mayroong wakas, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga ba ng Quran, atin matatagpuan ito sa Kapitulo 40, talatang 59. Tunay na ang huling sandali ay talagang darating at walang pag-aalinlangan hinggil dito. Ito ay tiniyak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tiniyak sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatakda ng lahat ng bagay at siyang lumikha ng lahat ng bagay, kaya siya nakakaalam. Siya ang nakakaalam ng lahat sa mangyayari sa kanyang mga nilikha. Bilang karagdagan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Kapitulo 34, talatang 3, siya ay nagsabi, ang mga tumangging sumampalataya, ito yung mga tumanggi, sabi ng mga tumangging sumampalataya, hindi darating sa amin ang huling sandali. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabihin mo, abay hindi, sumpa man sa aking Panginoon, talaga darating ito sa inyo. Pinatutuhanan, tiniyak na darating at darating ito sa atin. Ang huling sandali ay nalalapit na or malapit na. Mayroon tayong mga palatandaan na yan na hinulaan ng Propeta Muhammad SAW, na sinabi ng Propeta Muhammad SAW. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, talatang 50, Kapitulo 54, talatang 1, nalalapit na ang huling sandali. Nalalapit na para sa mga tao ang pagtutuos. Ang pagtutuos sa kanila habang sila ay pahayagan o pabayang bumabaling palayo. Ngunit ang pagiging malapit ng araw ng pagtutuos ay hindi batay
sa sukatan ng mga tao. At sana nalalaman nila sapagkat ito ay kaugnay sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa nagdaan sa edad ng mundo. Hindi ito tulad ng pagsukat ng ating kaalaman bilang tao. Si Allah lamang ang nakakaalam ng lahat na yan, sapagkat ang tao ay limitado lamang ang kanyang kaalaman. Ang sabi ng Quran, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tinatanong ka ng mga hindi, una mga tao hinggil sa huling sandali. Sabihin mo, ang kaalaman hinggil dito ay nasa kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So malinaw ang sabi dito, na kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang kaalaman ng lahat. Kaya walang sino man ang magsasabi at ang manghuhula dito na ang katapusan ng mundo ay magwawakas na. Tulad ng nangyari sa mga nakaraang mga taon, napakaraming humula ng mundo. Nakisyo, darating na magwawakas na ang mundo. Ngunit sa dami ng mga hula nila, ni isa ay walang tumama sapagkat si Allah lamang ang nakakaalam ng lahat. Ano ang nagpapapatid sa iyo? Baka ang huling sandali ay malapit na at bumanggit ang sugo na si Propeta Muhammad SAW. Sinabi niya, ng mga tandang magpapahiwatig sa nalalapit na pagdating ng huling sandali. Kabilang sa mga ito ay ang pagdating na Masiha Dajjal. Ito yung tinatawag na bulaang Kristo, yung sinungaling. Siya ay isang malaking tukso sa mga tao dahil bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan makagawa ng mga himalang bagay na ikalilin lang ng maraming tao. Alam mo naman sa ating kapanahunan ngayon. Sa ating panahon ngayon, nalilin lang tayo maging sa pagbuto sa atin. Pag itay nabigyan ka lamang ng ilang kapirasong pera, 5,000, 3,000, ibinubuto mo na kahit na sinungaling ang tao na yan, kahit na yan ay magnanakaw. So dito, utusan niya ang langit na umulan at ito ay uulan. Bibigyan siya nga ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang tao subukan kung hanggang saan kakatotoo. Utusan niya tumubo ang damo at ito ay tutubo. At bubuhay niya rin ang patay at iba pang mga himala. Ito yung gagawin ni Masihu Dajjal. Kaya maging maingat. Si Propeta Muhammad ay nagbabala sa mga Muslim. Nagbabala siya. Kaya bilang Muslim, hindi siya maliban na lamang kung ang kanyang kaalaman ay kakapiraso at siya'y mangmang, maaari siya madaling madaya, madaling mapaniwala. At nabanggit din ng sugo na sinabi ng Propeta Muhammad SAW na siya ay kirat. Darating siya na dala ang halimbawa ng paraiso at impyerno. Meron siyang halimbawa, dala-dala niya. Sasabihin niya na ang paraiso at impyerno at sinasabi naman niya na impyerno ay paraiso. Mananatili sa lupa ng 40 days. At dito makikita natin, sabi ng Propeta Muhammad, may araw na gaya ng isang taon. May araw na gaya ng isang buwan. At may araw na gaya ng isang linggo. At ang nalalabing mga araw ay gaya ng mga karaniwang araw. Ang tinutukoy dito, ang araw ay hindi lulubog. Hindi lulubog ng ganong mga isang buwan. Isang linggo. So dito, ito yung babala ng Propeta Muhammad SAW. Walang natitirang lugar sa balat ng lupa na hindi niya papasukin maliban sa dalawa. Maliban sa dalawa, ang Makkah at Madina. Hindi siya makapasok dito
sapagkat mayroon ditong dalawang anghel na nagbabantay. Hindi siya pahihintulutan. So dito una, ang huling sandali na tinutukoy rito ay ang huling sandali ng isang tao sa San Sinoclub bago sirain at lipulin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang nilalang. Ulitin ko ang huling sandali na tinutukoy rito ay ang huling sandali ng isang tao o ng San Sinoclub bago sirain bago lipulin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang nilalang. Lahat. Pangalawa, ang panahong yaon ay higit na malapit sa huling sandali kaysa oras ng paglikha ng mundo. Malinaw So kinakailangan ito ay ating nalalaman para pagdating ng dumating man yan, hindi tayo mabibigla sapagkat tayo binalaan. Kabilang rin sa mga tanda ng huling sandali ay ang pagbaba ni Jesus. Si Jesus ay bababa. Saan siya bababa? Siya bababa sa puting minarit, sa dakong silangan ng Damascus, sa oras ng Fajr, sala ng madaling araw. At doon magdadasal siya ng dasal ng madaling araw kasama ng mga tao. So dito ang tinutukoy na sasamahan ni Jesus ay mga Muslim, hindi Kristiyano, hindi Roman Catholic, hindi Iglesia ni Cristo, hindi born again, hindi saksi ni Jehovah, hindi. Mga Muslim. Magsasala ng Fajr na madaling araw. Pagkatapos ay hahanapin niya ang bulaang Kristo, yung Dajjal na yan. Hahanapin niya. At kanya itong papatayin. Si Jesus lamang ang papatay dito sa Antikristo na ito. Yung bulaang Kristo, yung magpapakita ng mga himala sa tao at maniniwala ang tao sa kanya. Si Jesus lamang ang makakapatay sa kanya. At isa pa rin sa mga tanda ng huling sandali ay ang pagsikat ng araw sa kanluran. Babaliktad ang araw. Ito yan sa mga palatandaan ng nalalapit ng araw ng paghuhukom. At kapag nakita ito ng mga tao, matatakot sila at mananampalataya. Ngunit, wala nang maidudulot na mabuti ang kanilang pagsampalataya. Wala nang saysay ang iyong paniniwala. Walang kaibahan sa nangyari kay Paraon nung siya'y malunod. Ang sabi niya, naniniwala ako ng Diyos ni Moses. Subhanallah. Naniniwala ako, sabi niya, ng Diyos ni Moses. At iyon ay wala nang saysay ang kanyang paniniwala. Tapos na ang kanyang hindi na tinanggap. Mayroon pang maraming ibang tanda ng pagsapit ng huling sandali. Walang maabutan ng huling sandali kundi ang mga taong ubod ng sama. At yan ay dahil magpapadala muna si Allah subhanahu wa ta'ala bago sumapit ang huling sandali ng banayad na hangin at kikitil ng buhay. Kikitil ng mga mananampalataya. Mamamatay ang mga mananampalataya. Hindi pa paranas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pasakit, yung kahindik-hindik sa paggunaw ng mundo sa kanyang mga lingkod, yung naniniwala sa kanya at sumasamba sa kanya. Hindi niya ipaparanas sa mga mananampalataya. Kaya kapag nagpasya na si Allah subhanahu wa ta'ala na hatulan ng kamatayan ang mga nilikha at wakasan ang daigdig, mag-uutos siya sa anghel na ihipan na ang tambuli. Ihipan na ang tambuli. At kapag narinig yun ng mga tao, ay mamamatay sila. Anong sabi dito ng Banal na Quran? Patunay sa Banal na Quran. At iihip sa tambuli at mamamatay ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa lupa, maliban sa niloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan magaganap ito? Pati araw alam ng mga Muslim.
Ito'y magaganap sa araw ng Biyernes, pagkatapos niyon ay mamatay ang lahat ng anghel at walang matitira kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Araw ng Biyernes, mangyayari ang pagwakas ng sandaigdigan. Ang buong katawan ng isang tao ay maglalaho at kakainin ng lupa. Kakainin ng lupa. Ha? Subhanallah. Maliban sa napakaliit na buto sa dulo ng gulugod. Ang lahat ng ating katawan, buto ay kakain ng lupa, magkakadurog-durog. Maliban doon sa maliit sa dulo ng ating gulugod. Ang mga katawan naman ng mga propeta at mga syahid ay namatay alay kay Allah subhanahu wa ta'ala o alay sa Islam ay hindi kakainin ng lupa. So mga propeta, ang kanilang katawan, sabi ng dito, ay hindi kakainin ng lupa. Hindi papahitulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At magpapadala si Allah ng ulan at manunumbalik ang mga katawan ng mga tao. At kapag ninais na ni Allah subhanahu wa ta'ala na buhayin ang mga tao, ay una niyang bubuhayin si Israfil. Yan ang una niyang bubuhayin, ang anghel na nakatalaga sa pag-ihip ng tambuli. At iihip ito sa tambuli, sa ikalawang pagkakataon at bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nilikha. At sila ay magsisilabasan ang mga tao sa kanilang libigan na parang mga mga buto na tumubo. Nagaya ng kung paano silang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang pagkakataon. Mga nakayapak, mga hubad, at mga hindi tuli. Maaari sabihin natin, bakit sa Muslim? Bawal naman ang tuhang hindi tuli. Kapatid, ito ay ipinapakita dito na ang iyong muling pagkabuhay ay katulad ka ng bagong silang din. Hindi ka tuli, wala kang damit, wala kang tsinilas, lahat nakayapak ka. Yun ang tinutukoy dito. Ang sabi ng Quran, at ang ihip muli sa tambuli ay walang ano-ano, sila ay buhat sa kanilang libingan ay dali-daling maglilibasan patungo sa kanilang Panginoon. Nag-uunahan patungo sa kanilang Panginoon, bubuhayin muli sa muling pagkabuhay. Sa araw na magsisilabasan sila mula sa libingan ng mabilis na parang bagang nag-uunahan sila tungo sa mga Diyos-Diyosan nila at mapagkapakumbabang nakatungo ang mga tingin nila na binabalot sila ng kahiyan. Yan ang araw sa kanila noon ay ipinangako. Dito tinutukoy dito sa Surah Al-Ma'arij dito sa Kapitulo 70, 43 hanggang 44 ay ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga santo, sa mga nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay mag-uunahan na pupunta sa kanilang mga Diyos-Diyosan at magpapakumbaba na katungo ang mga tingin nila na sila'y binabalot ng kahiyan. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang dapat tayo ay maging maingat. Ang unang lalabas sa lupa ay ang ating propetang si Propeta Muhammad SAW. Gaya na nasaan mula sa kanya at pagkatapos nito ay dadalhin ang tao sa puok na pagtitipunan sa kanila. At ang puot na ito ay malapad at malawak. At ang mga kafir o yung mga hindi mananampalataya ay titipunin na naglalakad na sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. Palalakarin sila sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. Subhanallah. At nagsabi siya, ang nagpalakad sa kanilang pamagitan ng kanilang mga paa ay magagawa silang palakarin sa magitan ng kanilang mga mukha. Subhanallah. Ito yung mga tagpo na ni sa guni-guni ay walang nakakaalam. Hindi batid. Ngunit alhamdulillah, sa mga Muslim, dito ay malinaw ang mga tagpo sa pangyayari yun. Na akala mo, nasa harapan mo lamang.
Ang tumalikod sa paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tumanggi, sila ay bubuhayin muli na isang bulag. Subhanallah. At dito lalapit ang araw. Lalapit ang araw. At ang dami ng kanilang mga pawis ay ayon sa kanilang mga kasamaang nagawa. Mayroon sa kanilang pawis ay aabot sa bukong-bukong. Mayroon sa kanilang hanggang sa baywang. At mayroon sa kanilang pawis ay umaabot hanggang sa kanyang ilong. Subhanallah. Mayroon magsisimulang o magsisinungaling. O mayroon dito pasisilungon si Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan ng lilim. Sa araw na ibang lilim, walang ibang lilim. Sapagkat sa araw na yun ay walang lilim, maliban sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mayroong 7 tao, mayroong 7 tao o 7 uri ng tao ang pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilim. Sa araw na walang lilim kundi ang kanyang lilim. Insyaallah mapasama tayo dito sa 7 tao na ito. Sino-sino itong mga tao na ito na 7 na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, makatarungan na pinuno. Kaya nakakatakot maging pinuno kapag hindi ka maging makatarungan. Paano na lang yung mga taong ganyan ngayon sa ating kapanahunan ngayon na mga pinuno, na mga hindi na malilingkod ng tama? Paano na lang yun? Isipin lang natin na walang lilim. Ang araw ay lalapit sa tao, walang lilim siya. Wala kang matisilungan na kahoy o anuman. Subhanallah. Pangalawa, binatang lumaki sa pagtalime kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga binata na laging nasa masjid, nagsasagawa ng sala, nag-aaral. Pangatlo, lalaking nakatali ang puso sa mga masjid. Ito yung tao na pag-adan pa lang, doon na sa masjid. Wala pa lang adan, doon na nag-aabang na sa masjid upang magpunta siya doon, magbasa ng Quran, magsuna, kung ano-ano. Pang-apat, 2 taong nagmamahalan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagkikita alang-alang sa Kanya at naghihiwalay alang-alang sa Kanya. Ito yung 2 tao na kapag sila'y nagkita, o sila ay nagmamahalan, nagbibigayan ng tulong alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay naghihiwalay din. Alam pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanila pa rin pananampalataya, ang kanilang pinag-uusapan kung paano ito mapapabuti. Ang kanilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pang-4. Ang pang-5, ito yung lalaki na inaanyayahan o tinutokso ng isang babaeng may mataas na kalagayan at kagandahan. Ngunit nagsabi siya, tunay na ako ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung hindi natinag. Hindi natinag na gumawa ng zina. Subhanallah. Sa ngayon makikita natin, dito tayo marupok bilang lalaki pagdating sa babae. Tayo ay ang ating takot, ang ating takot ay nawawala, natutokso. Kaya lagi tayo astagfirullah. Lagi tayong humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating kahinaan bilang tao. Kaya hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gabay para mapaglabanan natin ang mga tukso habang nandito sa mundo. Pang-6, taong gumagawa ng isang kawang gawa at ikinubli upang hindi malaman ng kaliwa niya ang ginugol na kanan. Ito yung mga tao nagbibigay ng tulong na hindi niya ipinagkikinto, na hindi nalalaman ng iba. Hindi katulad sa atin, magbibigay ng mga ayuda, kinakailangan pa mayroon pang media
na magkukuber ng kailang pagtulong. Ito ay pagkukunwari. Ngunit dito, kasama sa bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lilim sa pagdating araw pag-uhukom ay ang taong nagbigay ka na hindi mo ipinagkukwento. Kaya pa ikay tumulong, huwag mo nang ipagkwento. Hayaan mo nang ikaw na lang ang nakakaalam at siya Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkwento, nawawalan ng saysay ang iyong tulong. Tumulong ka ng mula sa puso mo. Hindi yung pakitan tao. Ang pagtulong sa tao, pagtulong sa ating kapwa, ay dapat hindi natin ipagmamalaki, ipagyayabang na tayo tumulong. Yan ay kabilang ka sa pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala pag dumating man ang araw ng ang araw ng yung huling sandali sa mundo na ito, araw ng paghuhukom. Pangpito, ang taong mag-aalala si Allah subhanahu wa ta'ala habang nag-iisa ay umapaw ang mga mata niya sa iyak o sa luha. Ito yung umiiyak. Yung mababa ang loob niya pag naalala subhanahu wa ta'ala, siya'y umiiyak. Bakit siya umiiyak? Sapagkat sa kanyang pag-aalala, pagmamahal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, iniisip niya ang Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Kaya siya ay napapaiyak o napapaluha. Ito yung mataas ang kanyang iman o ang kanyang faith. So dito ang mga nabanggit na ito ay hindi lamang ukol para sa lalaki, kasama rin dito ang mga babae. Pananagutin din siya sa mga ginawa niya. Kung mabuti ang kanyang mga nagawa, ay mabuti rin ang gantimpala. Kaya kabayahan rin kayo ligtas. At kung masama ang kanyang mga gawa, ay masama rin ang gantimpala. Ang tatanggapin niya ay katulad ng ukol sa lalaki na gantimpala. At pagtutuos, gayon din sa katayuan. At titindi ang uhaw sa lahat ng mga tao sa araw na yaon, na ang haba ay katumbas ng 50,000 taon. Okay lang sana kung 1,000 taon dito sa mundo, ibang taon yan sa kabilang buhay na yan. Ngunit para sa mga sumasampalataya, iyon ay lilipas na mabilis at kasing tagal lang pagsagawa ng sala sa tungkuling isinagawa. Ibig sabihin dito, kapag ikaw ay manampalataya, yung 50,000 or may 1,000 taon, 50,000 taon, ay parang hindi mo ramdam, parang kailan lamang, para ka lamang nagsala. Ganun ang mararamdaman. Hindi ka maiinip. Samantala doon sa mga taong hindi naniniwala, hindi manampalataya, sila ay maiinip sa tubrang tagal. Subhanallah. Kaya kinakailangan mga kapatid, atin ito nalalaman. At pupunta ang mga Muslim sa lawa ng Propeta Muhammad SAW dahil sa tindi ng uhaw upang uminom doon. Tinatawag ito na haud, ay isang malaking paparangal na tanging sa ating propeta lamang. Ito ay pinagkaloob kay Propeta Muhammad SAW. At ikaw, kung ikaw ay tagasunod ng Propeta Muhammad SAW, naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sumusunod kay Propeta Muhammad sa kanyang mga aral, ikaw ay iinom doon. At kapag iminom ka, pag inom ka doon, ikaw ay sa araw ng pagkabuhay, ay tubig na ito ay higit na matindi ang kaputian. Mas maputi pa ito sa gatas. At higit na matamis kaysa pukyutan. At ang amoy nito ay higit na mabango kaysa mas. At ang mga panalok nito ay kasindami ng bilang ng mga bituin sa kalangitan. At ang sinumang uminom dito ng isang ulit ay hindi na kailanman mauuhaw pagkatapos na yaon. Mananatili ang tao sa puot na yon. Subhanallah. Mananatili siya roon, at pinag-iipunan sa kanila ng mahabang panahon habang naghihintay ng hatol at pagsisiyasat. Dito, hihintay ng tao na siya'y hatulan. Subhanallah. So hanggang dito lang muna tayo mga kapatid, mga kabayan. Dito lang muna natin tatapusin ang ating sapagkat mahaba pa itong ating topic na ito. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.